So hi all mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another chismisya na naman tayo ng isang Android phone or ano ba yung expectation ko with this Android phone. And yes, we're talking about the Oppo A6T. So abangan nyo kasi unbox na natin yan, full review natin yan. Pero ngayon, magbibigay lang muna ako ng impression ko or ano nga ba yung inaasahan ko with this Android phone. So let's go. Kita nyo na naman, nagpupunta naman tayo ng mukha kasi mag-get ready, get set, go na naman tayo habang nagre-review tayo ng Android phone. Kasi nga, multitasking, kailangan naming magtrabaho, kailangan mag-work. Medyo busy kami lately kasi nga, ang dami namin inaasikaso, no? Pag kayo mag-alala, bawi-bawi din kami pag may time marable. So, mag-skin prep lang ako bago ako mag-ayos. So, hindi ako magbabonggang ayos ngayon. And ganyan ako mag-moisturizer talaga. Talagang pinaliligo ko siya sa mukha ko. So, ngayong sale, March 333. So, ayan. Sale ngayon sa lahat ng online platform natin na makakakita kayo na napakaraming voucher at discounted price. Pero pag-uusapan muna natin itong Oppo A60, kung okay ba siyang bilhin at ano ba yung expectation ko sa kanya, or sabi kasi ng iba mas malakas daw to or mas okay daw ito compare kay A3X. So tingnan natin at busisiin natin mga sismars. Carefully checking online mga Maricon, nasa 4,000 plus na lang po itong ating Oppo A6T. And meron tayong 2 storage dito. So meron tayong 12 GB of RAM with 64 GB of ROM and 12 GB of RAM with 128 GB of ROM. Dalawang kulay lang yung meron sila, blue and yung violet. Sa size nito, nakita ko parang 6.75 inches siya. And upon checking syempre dun sa online shopping natin or sa online platform natin, nakita ko na naka-punch hole na siya, which is good na good for me agad-agad yung mga ganyang klase mga Mariko. Kasi nga, pag mga ganyang mga naka-punch hole, parang alam mo na, talagang i-experience mo yung full view display ng isang smartphone. And ang kagandahan at good news, this is 120Hz refresh rate at nakakalungkot dahil wala na ako setting spray. Kailangan ko nang bumili later. So, gagamitin na ako ng ibang setting spray. But anyways, again, going back, ang kagandahan nito kasi parang naka 120Hz refresh rate siya. So, ang expectation ko dito actually, sabi kasi nila na mas maganda daw to compare kay A6X. Pero sana titignan natin kung talagang mas maganda siya kay A6X. Pero checking online when it comes sa kanyang chipset, this is Qualcomm Snapdragon 6 nanometer. Pero checking online when it comes sa kanyang chipset, ito ay Qualcomm Snapdragon 685, 6 nanometer. So, ayan yung kanyang chipset. Based naman sa nakita kong design niya online, mga Mariko, hindi naman siya bago for me. Parang meron lang sort of effect dun sa unit. Parang siyang merong design na diamond something. Ayan. Pero yun na nga, if by any chance mga Mariko, kasi nantay ko na lang siya actually dumating. Kasi nag-order na kami na yan. And I know, late na siya for this video. Pero okay, mag-alala, abangan nyo. I-honest review natin yan. Titignan natin kung gaano nga ba kaganda itong Android phone na to. So, wait lang. Kailangan ko lang muna saglit mag-focus, Charis. So, magsiset lang saglit ako ng face ko. Pero naman, isahan na lang. Hindi pa ako makakapagbigay ng feedback when it comes sa kanyang camera or any of the chipset. Pero, syempre, magbase lang tayo sa specification nito online. So, based dito sa website na nakita ko, meron itong 6.75 inches HD Plus na merong IPS LCD display, 120Hz refresh rate, and naka-punch hole na rin siya.
Sa chipset, meron tayong Qualcomm Snapdragon 685 6nm Android version 15 with ColorOS 15. Sa GPU naman, this is Adreno 610. At pagdating sa kanyang camera, meron tayong 13 megapixel main camera and 5 megapixel selfie camera. Battery capacity nito based on the website, meron itong 6,500 mAh battery capacity na merong 15 wired charging. Security sensor, meron itong face recognition and side-mounted fingerprint scanner. Well, actually, kaka-release lang nito mga Mariko. Last month pala, February siya na-release. And nag-order na nga kami ni J-Brog para lang i-share sa inyo yung mga feedback namin. And also experience na din using this Android phone. Pero, yun na nga, mga Mariko, again, this is not sponsored and I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience with this Android phone. Kasi nga, gusto ko lang naman din i-share sa inyo. Ayoko kasi ng scripted and gusto ko kasi talaga na i-share sa inyo kung ano talaga yung nakita kong performance ng isang Android phone. Ayoko naman sabihin na okay siya, kahit naman hindi, kahit sabihin natin budget friendly yan. Siyempre may expectation din naman tayo sa isang smartphone. Yun lang naman mga Mariko, abangan nyo kasi magbibigay pa tayo ng other feedback. Actually excited na talaga akong itry yung kanyang camera. Kasi alam nyo naman ako, camera lang talaga ako na-excite. Basta sa chipset kasi, basta nalalaro nyo yung mga laro ko, like ML, COD, COC, yung mga basic MOBA games sa akin. Okay na sa akin yun. Hindi kasi ako pro gamer na talagang hanap Android phone na suwak sa budget tapos gaming ang hanap. Siguro parang hirap nun. May mga gana siguro bagay pero siguro mid-range Android phone or masasabi nating hindi entry level, mga ganon. Mga flagship, mid-range, mga ganon siguro makakahanap kayo ng klase ng Android phone. So, tapos na ako mag-skin tint and magba-blush na tayo. So, halo-halo na tong vlog natin, no? Wala, magkakape lang din ako. Nagmamultitask na kasi ako and pupunta pa kasi kami ng farmers ngayon and pupunta pa kami sa shop kasi nga dinala namin sa auto shop yung views namin kasi pinadetailing namin siya. So, I'm using Vice Cosmetics na multi-purpose blush. So, dito ko lang siya ilalagay. Ayan. Para mag-lift lang ng onte yung face ko. Kasi nga, tinatamad ako mag-contour ngayon. Actually, so, ganyan lang siya. Kailangan naka-lift lang siya ng very, very light. And ako gumagamit din ng blush na sobrang kulay. Like, sobrang red na red or pink na pink. Parang nude. Nagpipink ako pero madalang. So, going back naman mga sis-Mars, sa storage pala nito, meron lang tayong dalawang storage. So, meron tayong 12 GB of RAM with 64 GB of ROM. And then, meron din tayong 12 GB of RAM with 128 GB of RAM. Sa storage niya na 4,000 plus, na merong pinakamababang storage na 12 GB of RAM with 64 GB of ROM. Para sa akin, okay naman na yun. Pwede naman na kayo makapaglagay ng kung ano-ano doon mga Mariko at hindi na ako aangal pa if by any chance. So, napupuno lang naman din yung smartphone ko madalas kasi pag sa pictures, sa videos, yun lang naman madalas kasi na ginagamit ko. Sa gaming naman di siya napupuno ng masyado kasi basic lang naman kasi nilalaro ko. Hindi naman kasi talaga ako naglalaro ng bongga. Nilalaro ko lang naman talaga ML, COC, COD. More on console din kasi yung nilalaro namin. So, sa console naman, naglalaro lang ako ng res, mga ganun. Pero, sa MOBA games lang, yan lang naman yung nilalaro ko. Pwede na ba yung contour ko na yan? Sabi ko kanina, hindi ako magkukontour. Sabi ko kanina, sobrang simple lang yung makeup natin for today. Pero, parang nagbago isip ko. Pero yan, magkukontour lang ako. Magkukontour lang ako, promise. Promise. Hindi ko talaga ibabongga. So, yes,
Sa storage, ayun lang mga si Smart. Siguro ang expectation ko with this Android phone, sana talaga ma-handle niya yung mga games na nalalaro ko. And aside from that, sana maging okay yung camera niya. Kasi yun talaga yung frankly speaking, I'm looking for an Android phone or budget-friendly or entry-level Android phone na talagang pasok dun sa standard na meron ako. Again, pag bibili kayo ng isang smartphone, lagi ko sinasabi sa inyo na mag-set kayo ng standard kung ano talaga yung hinahanap niyo. Kasi nga, mahirap naman maghahanap ka ng isang smartphone na hindi mo naman alam kung ano talaga yung hinahanap mo. Di ba nga? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na pag maghahanap kayo, mas maganda na may standard talaga kayo sa isang smartphone. Kasi, para hindi na kayo mahirapan. For example, ang hanap nyo talaga sa isang smartphone, ang hanap nyo talaga sa isang smartphone, camera, maganda yung camera at the same time, okay yung price, or ang hanap nyo talaga is, okay sa gaming, pero okay din ang price, mga ganon. Dapat bago kayo pumupunta sa mga mall or bago kayo bumili, make sure nyo na may standard na kayo pag bibili kayo ng isang smartphone. Mahirap kasi na bibili kayo tapos hindi nyo pa alam. Tapos pag kunyari dumating na kayo sa point na nasa bahay na kayo, tsaka nyo lang marirealize na, ay, pangit pala nito, kineme. Oh. Diba? So, mas maganda na alam mo sa sarili mo kung ano yung bibilhin mo. Itong video na to more on makeup na yung nangyari, no? Hindi na siya nakapagpaliwanag. Pero yun nga, sa impression pa rin tayo, mga Mariko, nasa sa inyo pa rin yan. So, again, hindi po ako pro when it comes sa reviewing ng mga tech. Gusto ko lang sa inyo i-share kung ano ba yung experience ko with the Android phone, kung ano ba yung mga, alam nyo na, dapat nyo i-consider tignan bago kayo bumili ng mga Android phone. For example, chipset, camera, make sure to do the research muna, or much better, you can also go to mall to check physically if yun talaga yung hanap mo na Android phone. Pero again, pag sa mall kayo bumili, just to remind you, wala po silang voucher, so whatever, wala din silang mga discounted price. Mas maganda na bibili lang kayo online kasi mas mura po online. So where, if pupunta kayo sa mall, nasa mall kayo right now, you can check yung shop nila and then check nyo sa Shopee, mas mura nyo siya mabibili kasi meron pa tayong mga vouchers. So yun na nga yung ating quick specification at the same time yung feedback natin sa isang Android phone. Sana lang talaga maganda siya and sana talaga malaro ko yung mga gusto kong malaro dito. And at the same time, okay yung camera niya. Para talagang pasok siya dun sa isang, para naman pasok siya sa sinasabi natin budget-friendly Android phone na okay ang camera at okay din ang chipset, diba? Ayan, nagkilala ako saglit. Kinat ko lang yung video natin. So, yun na nga, mga Mariko. If naghanap kayo ng Android phone na mura at okay naman yung chipset, kasi base naman sa nakita ko sa website, yung chipset specification niya is fine. Pero titignan lang natin yan pagdating ng ating Oppo A60. Tignan natin kung okay ba siya. And yeah, yun lang naman, quick impression lang naman or quick feedback while waiting for the Android phone na dumating dito sa atin, ano. So that's it. Thank you so much for watching. Once again, my name is Maringana. Don't forget to follow me here on my socials sa baba. Thank you so much and bye-bye.